Hello guys, it's me again, Olive, your site locator. Bali, welcome po sa aming YouTube channel po. Bali, for today's video, nandito po kami sa Tagkawayan, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat na 5.7 hectares. Pero bago po tayo magsimula, paki-like, paki-share and subscribe po sa aming YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong i-upload na mga property, mga nagmumurahang property po. So yan, magsisimula na po tayo mag-vlog. Ikutin po natin yung property. Bali, na dito na po ako sa may pinaka-start. Mamaya explain ko po sa inyo kung bakit dito ako nagsimulang mag-vlog, na usually po ay nagsisimula po ako mag-vlog sa mga road na katabi ng property or mga right of way. So mamaya explain ko yan kung bakit nandito na ako mismo sa may pinaka-loob. So hagipin muna natin ang camera yung mga ibang view. Ayan, medyo meron po tayong upland and meron tayong slope. Ito po medyo slope lang po siya ha, medyo matataas lang po yung damo, pero kung titingnan natin pag gradual naman po yung pagka-slope niya. Parang mataas lang siyang tingnan kasi yung damo niya, ayan, ang tataas na. Pero kayang-kaya ko yung akyatin, kaya lang medyo masukal na. So itong property po na to ay hindi po to ever since napataniman po. Niyog lang na konti yung natanim dito, pero yung mga saging or mga ibang tanim, wala pong naitanim pa dito. So ganyan po, nagkaroon na lang po siya ng mga parang sanga-sanga, yung mga pwedeng ulingin. At ito po ay meron na lang po itong nasa 100 kapuno ng niyog. So tara, iikutin natin yung property. Let's go. So bali, explain ko lang po, ang pinaka-title po nito is TCT title na po tayo. Pero patay na po si tatay, so yung babae na lang po ang buhay. So mapapansin po natin yung may kataasan na yan. Nandyan po yung mga kalawakan ng property. So ito magandang na lang po ito, aalagaan ng hayop, and then mag poultry. Yan yung pong mga nakikita kong idea dito. So ang property po ay more on upland and slope po tayo. Tapos dito lang po sa gitna medyo nag-flat. Ayan. So both side po, dito sa part na to and then sa part po na to, yan, medyo matataas po yan. And then nandyan po lahat ng kalawakan. Doon po sa part na yun, nandun din yung kalawakan niya. So hindi tayo makakaakyat, medyo masukal po and then medyo mainit na. So dito na lang tayo mag video and then zoom na lang natin. Itong property po na to ay may 5 muhon. And then ito po ay kumbaga parang ito po ay nasa pinakalikod ng mga naunang property. Bali ito na po yung pinakahangganan po. So wala po siyang road. Makikidaan lang po tayo sa ngayon. Pero ayon po dun sa map, dun sa may pinaka kanyang sukat, dun sa lot plan, ito po ay magigiliran po ng national road, kung saan makikita niyo po sa video namin na may mga ginagawang kalsada po doon. Yun po ay national road po, yun natatagos ng Ginyangan yun. So magigiliran tayo ng hindi matatapyas yung ating property. So sa ngayon wala po talaga siyang daan, kundi makikiraan lang tayo doon sa mga naunang property kung saan po tayo pumasok doon sa may gawi doon. Pero soon, kung magawa na po ang kalsada, magkakaroon po tayo ng frontage sa may harap po ng National Road. So sa ngayon, walang malinaw na daan to. Unless matapos na po yung pinaka National Road po na ginagawa. So doon po magkakaroon pa tayo ng frontage, kaya magiging maganda rin tong property na to soon. So ito po ay binebenta muna ni owner sa murang-murang halaga kasi nga po ay wala pa po siyang road. So nagpapakatotoo lang po tayo kaya po ako ay dito mismo nag-video na or nag-vlog na sa may pinakaloob, kasi nga po ay wala po tayong ibibigay na barangay road.
So binibigay ko lang po yung reality po nung ano ha, nung ating property. So ayoko po maglay sa inyo, kaya yun po yung pinaka ma-describe ko po dito sa property. Wala po tayong daan sa ngayon, makikiraan lang po tayo as daan tao. Pero soon, kung sakali po matapos na po ang road, doon tayo magkakaroon ng frontage sa National Road. So avail nyo na po yung property hanggat mura pa siya. So makikita naman yan sa lot plan, papakita natin sa vlog natin sa video. Ayan po, kasama ko po yung aking mga team. Ayan po sila oh. So medyo flat po dito sa area na to ha. Ayan. So yan, pwedeng ulingin yung mga yung sanga na yan. Hindi, kagandahan po dito sa Quezon, explain ko lang po kung paano po ang pagpapalinis. Kagaya po ng mga sinasabi ko sa aking mga vlog, ito po ay pwede nyo ipalinis po ang property nang hindi po kayo gagastos. So yung mga kahoy na yan mga ganyan, so pwede nyo siyang ipauling nang hindi kayo magbabayad po sa mag-uuling. Ito po ay hahati ang mag-uuling kay owner po ano. So malilinis na yung property nyo, magkakapera pa kayo. So dito slope pa rin po tayo. Maganda to ipalinis, and then magpatanim tayo ng mga saging dito, tapos mga dwarfs na niyog. Maganda po to. So sa mga naghahanap po ng property na malaki ang sukat pero upward po ng kanilang budget, yan. Ito po yung marerekomenda ko sa inyo. Siya po ay, kagaya ng sinabi ko, binibenta po siya ni owner sa murang-murang halaga lang sa ngayon. Kasi ay wala pa siyang daan. Yan, medyo umakyat po ako ng konti, no? Pero gradual naman, din naman ako hiningal. Yan, mga sanga-sanga pa rin yung nakikita ko. Konting linis lang po ito. Magandang property. So lakad pa rin tayo. Dito po pantayan na, tay. Pantayan na siya. Ha? Maganda nga dito. Ayan, kasama ko po si guide. Sakop pa po ito, no? Oo, kasakop yan. Nakakapitundaan kung buo na rin daw naman ito ng nyug na nakukuha. So may 700 ka buo every 45 days. Oo, na na-harvest. Kasi may natitira pa pong 100 ka puno ng niyog. Okay. Kasako pa po yung mga niyog na yan? Oo, kasakop yan. Okay. Nasako pa po yan. Tapos flat na po dito. Dito ano po source ng tubig dito tayo? Sa kunden, deep well, magpapadip well. Magpapa-deep well lang tayo. So wala tayong sapa or balon po. Ano? Dito sa bandang ibaba, sa pinanggalingan natin, pwede tayo ito magpa-deep well. Kasi narito ang source ng tubig na maganda eh. Doon po sa medyo mababang part. pinanggalingan Ayan, okay. Then ikot muna tayo ng property. Bali explain ko lang po kagaya po ng nasabi ko, tayo po ay wala po tayong road sa ngayon, pero kung matatapos po yung road na ginagawa po dito sa may dinadaanan po namin nung nagmotor po kayo papunta dito sa property, yun po ay pag natapos po yan, magigiliran po yung ating property na hindi matatapyas po yung pinaka property po, yun po ay barangay road.
So yun po ay tatagos po ng kinaktakutan. So magkakaroon po tayo ng frontage doon. So sa ngayon po talagang wala tayong road. Pero hopefully po soon, kasi mabilis naman po yung pagpapagawa ng kalsada dito. Mga kung ilang buwan po or maybe mga 1 taon or ano, ay magkakaroon na po to ng harap sa may barangay road itong property na to. So sa ngayon nakikiraan lang muna po tayo, ano. Yan, medyo mataas dun sa part na yun. So ang kwento po sa amin ng ang issue po nitong property na to kung bakit binebenta po, ito po ay unang-una ay naka-base na po kasi, or mas madalas po sa ibang bansa po si owner. And then ang isa pa pong dahilan kaya niya binebenta to, even na maganda po yung property, maganda yung tayo ng property at maraming laman, ay yung pong kasing nangangalaga niya or si caretaker ay halos daw po in 10 years or 13 years ay hindi daw po ito nagbigay ng pinaka-upa or kita dito sa niyog. So naisip po niya ibenta na lang po si property. So yun lang naman po yung case or yun yung issue kaya gusto niya tong ibenta. Bukod ton, wala naman pong ibang issue ang property natin. Ay dito ang daming mga may mga langka tayong nakikita, meron tayong mga, ayan, may mga kalamansi pa rin dyan sa may gawing na yan, sa may madamo na yan na part, pero kitang-kita mo yung niya, yung kalamansi, saka yung dalanghita, ayan po, ang dami talagang ang dami talagang mahogany, sagana. So dyan po, pag pinaputol nyo yan, kitang-kita na kayo dyan. And then yung mga kawayan po, nabibenta rin po yan. Kung sakali po ay papuputol nyo, pwede rin po maging pera yan. Sobrang dami kasi ng kawayan. So dalawang klase yung kawayan natin. Isang pwedeng ipangdingding, and then yung kawayan na pwede naman daw pong gawing bahay or kubo. Ayun po, ang dami niyang kalamansi. Ayan sa gawi dyan, dami. Hindi na talaga tayo makapasok. So ang property po natin hanggang doon sa may mataas na niyog po na yan. So medyo yun, medyo upland. Kabila pa yan. Kakabila pa. Ang dami po niyang buli, Anahaw. Anahaw. Ang buli, malapad na yun. Sorry, ayan, kami kawayan na naman tayo, Bulo. Ano po tawag dyan? Bulo. Bulo. Bakit po bulo? Ang kawayan yung ginagawang sungay. Ginagawang dingding. Kung balik kinukwento po ni tatay, kung ito daw pong property na to mabibili po, pwedeng-pwede na daw po ipaputol tong mga puno ng mahogany na to. So medyo may kalakihan na po talaga siya. And then yun po yung kagandahan kung halimbawa na mabili siya. So medyo mababalik na po yung pagbibilan po nitong property na to. And then kung magpapakliring ka pa po dun sa mga natitirang mataas na niyog, dun pa lang din babawi ka na ulit. Yun nga lang po, talagang maubusan po ng tanim si property. Ay, ang lalaki ng mga puno ng mahogany. So may mga puno tayo ng mahogany, may nara tayo. Meron ako nakita mga batino dito, pero iilan-ilan lang siya. Ayan, And then may mga kalamansi na naman, ayan, So na-amaze naman ako dito sa may parting likuran. Ang dami niyan laman, in fairness. And then kagandahan po nito, parang proportion po yung pinaka tayo ng lupa. So mas malaki po yung part natin na flatland dun sa slope, and then yung pa-upland. Konting part lang po yung upland, and then meron din konti tayong pa-slope. Pero yung
yung flat na semi-slope, mas malaki po yung part na yon. So kagandahan po nito, kung gusto mo ng overlooking at magtayo ng kubo para matanaw mo yung mga view, ayan, dyan tayo sa part na yan maglagay ng mga kubo. So dito naman sa may flat, ayan, dagdagan pa natin yung tanim, and then buhayin natin yung mga kalamansi. Kulang lang daw po kasi sa alaga yan, yung mga dalang hita na yan, kulang lang sa alaga yan, pero marami daw po talaga siya. Natatakpan lang po kasi siya ng mga sanga-sanga. So hindi na po talaga ito naaalagaan ni owner. So yan, kung mapapansin po natin, medyo may kalakihan na yung mga mahogany na katanim dito. Mga kasing katawan na siya ng mga katawan ng mga 5 years old. Tapos yung iba kasing laki na ng katawan ng matanda eh. Nasa tinayan. Ilan po? 10 taon. 10 taon. So may 10 taon na daw po yung age nung ating mga mahogany dito. 13 ano na yan. Nagtao yung dito natin kay 3 taon. Ay, ang daming mahogany dito oh. Pasok na tayo dito ng konti. Nung pagbungad namin po sa may unahan, wala akong masyadong nakitang tanim. Pero pag punta po namin dito sa may likuran, ayan, makikita po natin yung mga naglalakihang mahogany. And then dito sa part na to, medyo may kabataan pa po yung mga puno ng niyog po natin. Pero yung mahogany, maa-amaze ka. So sabi ni tatay, ito daw po ay naglalaro na sa 10 to 13 years old na po yung mahogany na nakatanim dito. So talagang malalaki na po talaga siya. Ayan siya oh. Kagandahan pa ng property na to, kabi-kabila talaga yung mga puno ng kawayan. Lalaki ng dito oh. Ayan, nagtataasan yung mga puno ng mahogany. So mas marami pong laman yung pinakalikod ng property. So ang pinaka boundary po ng property na to another property ay sapa. So, yun po yung pinakahangganan nila. So, lalakad po kami ni guide po. Bali, ito pong nilalakaran namin. Sako pa rin yan ng property. Bali, nasa flat area pa rin naman po tayo. Yan, talagang halos walang naman yung ibang part. May mga dalang hita pa. Mga ilan yan, tay? Sa palagay niyo po? So hindi daw alam ni tatay kung ilan yung dalang hita na. Pero dito isa, 2, 3, 4. Marami din naman pala. May mga kakao din. May mga laman din pala oh. Pati anong puno yun? Nara ho yan. Nara. Ito, may nara. Tara, ikot tayo. Ito oh, kalamansi. Ano to? Dalanda naman to oh. Ayun pa. Marami pala tong dalandan. Tata, ito ano tong puno na to? Hindi ako pamilya to. Basta tumubo lang. Ayun pa, dalandan pa rin yun oh. Dami palang dalandan dito. May mga mahogany pa. Ayun po oh. Oo nga.
Ah, dito ang dami mahogany. Ito, dalandan din to, oh. Ay, marami pala. Hindi natin mabilang na. Ayan po, ang dami pong puno ng mahogany. Dito pa lang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, ang dami mahogany. Ayun pa sa may gawi doon, oh. Dito pa lang nasa 10. Ang lalaki ng, ang lalaki ng katawan. So, yan, nagpunta pa po ako sa may right side ko. Yan, ito pa rin yung nakita ko. Kawayanan pa rin. So, parang gustong-gusto kong libutin yung buong area, no? Parang nanggigigil akong ikutin kasi ang ganda talaga ng ang ganda ng view niya. Ang ganda ng tayo ng property. Pero hindi ko magawang ikutin kasi medyo delikado po sa atin kasi marami po siyang asukal. Pero kagaya na sabi ko, tamos ako dito sa property na to. Okay na okay po siya sa akin. Ganda-ganda ng view. So yan, sa mga naghahanap po ng property na mura, ito na po yung mapapawaw ka sa price. Pero hindi po tinipid ang sukat. Avail na po kayo mga ka-farmlat. Isang magandang investment po. So pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. And then kung sakaling meron po kaming nakaligtaan sabihin, pero po kami description box sa baba. So paki-click na lang po iyon. So yan po. Lalabas na po kami ng property. Avail na po kayo. Thank you. So yan, medyo umusod-usod na po kami papalabas ng property. So galing po kami sa may pinakadulo, no. And then ayan palabas na po kami. Hindi ko na po mapuntahan yung ibang part. Even maganda siya, hindi ko siya mapapasok talaga kasi medyo may kasukalan. Pero thumbs ako dito sa property na to. Maganda po siya. So kulang lang to sa alaga. Daming mga daming mga niyog. So magandang idea pag-alagaan ng mga hayop. And then good for investment po. Kasi medyo mura tong property na to. So mga naghaharap po ng mga murang property na at the same time ay malaki yung cut. So ito na po yung maibibigay ko po sa inyong property po. Saganang-sagana sa puno ng kawayan. Bawat sulok may kawayan tong property na to eh. Yan oh. Lumiban ako dito sa may kabilang side. Yan, dami na namang kawayan pati oh. So yan, bali papalabas na po ako ng property. Kung sakaling magustuhan nyo po itong property na to na may sukat na 5.7 hectares, message nyo po kami sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. And then kung sakaling meron po ako nakaligtaang sabihin, meron po kami description box po sa baba, so pakiclick na rin din po ayun
So avail na po kayo mga ka-farmlat habang murang-mura tong property na to. So magandang idea, good for investment, and then alagaan ng mga hayop, or maybe pataniman po ulit po natin, i-develop natin yung property. So avail lang po tayo hanggat mura, hanggat hindi pa yun nasisemento yung pinaka road niya. So yan po, bali lalabas na po ako. Yan. Thank you po.